Kung kayo mga kabady na may mga may-ari ng e-bike, pabor po ba kayo na dapat rehistrado ng mga e-bike tsaka may driver's license din ang driver ng e-bike? So yun mga kabady, once again, this is Joseph Motovlog mga kabady. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan pinutin ang ating notification bell para updated kayo sa ating mga bagong upload na videos mga kabady. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat mga kabady. Mga subscribers, sa mga walang sawang pagsuporta. Sana mga kabady, tapusin niyo yung ating video, ilang minuto lang naman. Maraming salamat mga kabady. Mainit ngayon na usapin mga kabady ang pagpaparehistro ng ating mga e-bike mga kabady. Dapat daw ang ating mga e-bike, e-trike ay nakarehistro sa LTO. Naman natin ang LTO ay maraming mga issue, lalo na pagdating sa plaka. Tapos ngayon dadagdag pa ang pagpaparehistro sa ating mga e-bike, e-trike. Dapat daw ang ating driver e-bike ay naka lisensya o may lisensya mga kabady. Kung kayo mga kabady na may mga may-ari ng e-bike, pabor po ba kayo na dapat rehistrado ng mga e-bike tsaka may driver's license din ang driver ng e-bike? Kasi nga minsan naging topic nila sa Pinayan ay yung pag-drive ng mga minor edad na hindi pa malisensyado, mga bata pa, mga totoy pa, kaya isa din yun sa mga dahil nila kung bakit sinusulong na dapat maging lisensyado ang driver tsaka nakarehistro na rin. Kung kayo mga kabady, pabor po ba kayo na ganon mga kabady? Dapat lisensyado ang driver at rehistrado ang ating mga e-bike. Comment lang kaya mga kabady sa ating comment box para malaman natin ang mga reaksyon kung kayo ay pabor o hindi sa mga issue tungkol sa e-bike ay mga kabady. So yun, once again, this is Joseph Motovlog. Maraming salamat. God bless us all.